Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa ating mga pagbasa ngayon, nasaksihan natin ang dalawang makapangyarihang kwento ng kasalanan, paghuhusga at awa. Sa Daniel 13, isang walang salang babae na si Susana ay halos mapatay dahil sa maling paratang. Ngunit sa pamamagitan ng karunungan ni Daniel, nalantad ang kasinungalingan at nagtagumpay ang katarungan. Samantala sa John 8, nakita natin si Jesus at ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sa halip na hatulan siya, pinatawad siya ni Jesus at sinabihang, "Humayo ka at huwag kang magkasala." Ito ay maihahalin tulad sa isang self-cleaning oven. Habang ginagamit, nagkakaroon ito ng dumi at grasa, tulad ng ating mga kasalanan na naiipon sa ating buhay. Subalit, kapag pinagana ang paglilinis, matinding init ang nagsusunog sa lahat ng dumi. Kaya't ito ay muling nagiging malinis. Ganon din ang gawa ng Diyos. Tulad ng apoy na naglilinis, kahit gaano tayo kadungis sa kasalanan, kung tayo ay taos-pusong nagsisisi, lilinisin niya tayo at gagawing bago. Tulad ng babaeng pinatawad ni Jesus, hindi tayo nilikhang manatili sa ating pagkakamali, kundi upang tanggapin ang kanyang biyaya at magbagong buhay. Huwag tayong matakot lumapit sa Diyos, mga kapatid. Ang kanyang awa ay laging mas dakila kaysa sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo po yan. Kung ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating sarili, lilinisin niya tayo at bibigyan ng bagong simula. Amen.